Unang Samuel, Kabanata 30. Ikatlong araw na nang sina David ay makabalik sa Ziklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kani-kanilang asawa't mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi ni David kay Abiatar, "Dalhin mo rito ang ephod." At dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, "Hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila?" "Sige, habulin ninyo. Maaabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag." Sagot ni Yahweh. Hinabol nga ni David ang mga Amalekita. Kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Ngunit pagdating doon, 400 na lang ang nagtuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan, may nakita silang isang kabataang Ehipsyo. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol ng pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni umiinom. Tinanong siya ni David, "Sino ang Panginoon mo? At taga saan ka?" "Ako po'y Ehipsyong alipin ng isang Amalekita. Iniwan na ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na akong may sakit. Nilusob po namin ang teritoryo ng mga Kereteo sa timog ng Huda at ang teritoryo ng angkan ni Caleb. Sinunog pa po namin ang buong Ziklag." Sagot nito, "Maaari mo ba kaming samahan sa mga tulisang iyon?" Tanong uli ni David, "Kung ipapangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos na ako'y hindi ninyo papatayin, ni ibabalik sa dati kong Panginoon, ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalekita." Sagot ng Ehipsyo. Itinuro nga ng alipin ang kampo ng mga Amalekita. Nakita ni na David na kalat-kalat ang mga ito. Sila'y masasayang nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan. Nagpapasasa sila sa kanilang mga samsam sa Filistea at Huda. Kinaumagahan, lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ng kanilang mga kamelyo. Nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang 2 asawa ni David. Isa man sa kasamahan nila ay walang nabawas, matanda't bata, maging sa kanilang mga anak. Nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita, at sinamsam pa ni na David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito'y ipinadalan niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Sinabi nila, "Ito ay samsam ni David." Nang makabalik sina David sa batis ng Besor, sinalubong sila ng 200 tauhan niya na hindi nakasama dahil sa matinding pagod, at sila'y kinumusta niya. Sa mga nakasama ni David ay may mga makasarili at mararamot. Sinabi ng mga ito, "Huwag nating bibigyan kahit ano yung hindi sumama sa atin. Ibigay na lang natin sa kanila ang kanilang asawa at mga anak, at paalisin na natin sila." Ngunit sinabi ni David, "Hindi tama yan, mga kapatid.
Ang mga bagay na ito ay ipinagkaloob sa atin ni Yahweh. Iniligtas niya tayo at ibinigay niya sa ating mga kamay ang mga kaaway na lumusob sa atin. Kaya pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat, maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Mula noon, iyon ang naging patakaran ni David sa paghahati ng mga samsam, at ito'y sinunod ng buong Israel. Pagdating sa Ziklag, pinadalhan ni David ng bahagi ang mga kaibigan niya at ang pinuno ng bayan sa Huda. Ito ang bahagi ninyo sa mga nasamsam namin, sa mga kaaway ni Yahweh. Sabi niya, pinadalhan din niya ang mga taga Bethel, Timog Ramat, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa at Rakal. Gayon din ang mga taga Jeramiel at Sineo, pati ang nasa Horma, Borasan, Atak, Hebron, at ang lahat ng lugar na narating ni David at ng kanyang mga tauhan.